Dahil nga po mga idol sa pagkakabangko ni Klay Thompson sa Golden State Warriors, may kumakalat nga po ngayong usap-usapan ng mga fans na kailangan na nga daw itong mag-request ng trade sa kanilang team. Yan naman ang ating unang storya na aalamin. Nasusundan ko na rin ang balitang na sayang lamang ang unang taon ni Victor Wembanyama dahil sa kanyang mga teammates. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang ayaw pa rin nina LeBron James at Anthony Davis na ma-trade si D'Angelo Russell. Kaya mga idol, tara, simulan na natin to. Matapos nga po mga idol na manalo ang Golden State Warriors sa kanilang last game kontra sa Brooklyn Nets, kitang-kita sa mga mata at mukha ni Klay Thompson ang lungkot sa ginawa sa kanya ng kanilang kupunan. Sa katunayan, kahit man nagse-celebrate na ng panalo ang mga players ng Warriors, tulala pa rin ito sa gilid ng kanilang bench at parang napakalalim ng kanyang iniisip. Aminado rin naman ito sa kanyang interview na napakasakit para sa kanya ang ginawa ni Coach Steve Kerr. Sadyang wala rin naman nga siyang rason para magreklamo since sobra nga itong nag-i-struggle. Pero ayon rin naman nga po mga idol sa ilang mga analyst, ang ginawa nga po ng Warriors kay Klay Thompson ay nangangahulugan na unti-unti nang nawawalan sila ng tiwala since mas pinili nga po ng Warriors ang isang batang player kesa sa katulad niya na isang star player. Kaya dahil dyan, suggest nga nila na unahan niya na ang kanyang kupunan na mag-request ng trade upang makalipat siya ng ibang team na makakapagbigay sa kanya ng mas malaking tiwala at bagong oportunidad. Samantala, dito naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang sayang lamang ang unang taon ni Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs dahil sa kanyang mga kakampi. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, nag-average nga po si Wembanyama ng kanyang unang season ng 20 points per game na may kasamang 10 rebounds sa game sa kanyang 46% shooting, which is napaka-impressive para sa isang rookie. Pero ang problema lang nga ngayon ay mas igaganda at itataas pa nga daw sana ito kung maayos lamang ang kanyang mga kakampi. Ayon nga po sa ilang mga analyst, mas maganda nga daw sana ang kalagayan ngayon ng Spurs standings ng West kung parati siyang pinapasahan ng kanyang mga kakampi sa ilalim ng basket at namamaximize nila ang kanyang tangkad. Ngunit mananatili ulit nga sa isang lottery pick ang Spurs at hindi na naman sila makakapasok sa playoffs na hindi rin naman magandang simula para sa karir ni Victor Wembanyama. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang ayaw pa rin nina LeBron at Anthony Davis na ma-trade si D'Angelo Russell. Kasunod nga po ng pagkapanalo ng Lakers sa kanilang huling game, mismong si LeBron James na ang nagsabi na masaya na nga po siya sa naging performance ng kanilang team sa mga nakalipas na laban. Sinabi rin naman ito na kung siya ang tatanungin, masaya daw siya sa locker room at lineup ngayon na hawak ng Lakers. Sa ngayon, hindi pa rin naman talaga nila pinagtutuunan ng pansin kung sapat na ang kanilang lineup para makakuha ng kampeonato, bagkus mas nakafocus nga silang dalawa ni Anthony Davis sa kanilang mga susunod na laro. And speaking of Anthony Davis mga idol, sinabi rin naman ito sa harap ng media na satisfied nga siya ngayon sa lineup ng Lakers na isang legit na complete team basketball ang kanilang ipinakita sa nakalipas na 3 laro. Sa madaling salita, ayaw nga talaga pareho nina LeBron at Davis na gumawa pa ang Lakers ng isang malaking move kagaya ng naibalitang pag-trade nila kay D'Angelo Russell since nakita na rin naman ng dalawang ito kung gaano kalaki ang in-improve ng huling mga pagkapanalo. Sadyang kailangan lamang nga po nilang maging motivated parati sa mga darating na laban. Nga pala mga idol, gagamitin nga pala ng Lakers ang kanilang Black Mamba jersey kontra sa Denver Nuggets. Kasabay rin niya ng pag-unveil ng statwa ni Kobe Bryant. Ibig sabihin, ang laro nga po ng Lakers kontra sa Denver Nuggets ay alay para sa Lakers legend na si Kobe Bryant. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again,
This is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo.